At bunsod ng walang tigil na pag-ulan, ilang bayan sa Davao Occidental ang nalubog sa baha. Ilang mga infrastructure na pinsala. Ang detalye sa report ni Gab Villegas. Sa sunod-sunod na pag-ulan na naranasan sa lalawigan ng Davao Occidental, nakaranas ng pagbaha ang ilang munisipalidad nitong linggo. Ang nasabing pagbaha ay muling nagdulot ng sira sa mga tulay na hanggang ngayon ay hindi pa madaanan. Kasama na rito ang Lawayon Bridge sa bayan ng Jose Abad Santos na noong April 26 lamang ay nasira rin dahil sa pagbaha. Patuloy sana itong inaayos ng Department of Public Works and Highways Region 11, ngunit dahil sa panibagong pagbaha na naranasan sa lugar, pansamantala na naman itong naantala. Apektado ang mga bumibiyahe mula Barangay Lawayon patungo sa Barangay Kiobog at vice versa. Pero nag-alternate route sila, diri na sila sa Sapa nag-aagi karon. Boundary na siya sa Just o Don Marcelino po. Samantala, isa pang tulay sa bayan ng Jose Abad Santos ang apektado ng pagbaha. Ito ang Mangile Bridge. Gayunpaman, minor damage lamang ang tinamo nito. Kaya agad itong sinuri upang matiyak kung ligtas ba itong daanan ng mga residente. Matapos ang assessment, pinayagan na rin ang mga motorista na dumaan sa nasabing tulay. Bukod sa mga nasirang tulay, may ilan ring pagguho ng lupa ang naitala sa nasabing probinsya. Ito ay dahil pa rin sa sunod-sunod na pag-ulan na naranasan. Gaya na lamang dito sa daan ng Sitio Kidaman, Barangay Bugi sa Jose Abad Santos. Din sa Sitio Kalungkungan, Barangay Kulaman sa nasabing munisipalidad. Isa pang kalsada sa nasabing bayan ang nakaranas din ng pagguho ng lupa na matatagpuan sa Sitio Kioled, Barangay Kulaman. Agad naman inaksyonan ng lokal na pamahalaan ng Jose Abad Santos sa pamamagitan ng pagsasagawa ng clearing operations. Malaking tulong din ito para sa mga motorista dahil ang mga kalsadang apektado ng pagguho ng lupa ay passable na muli para sa lahat ng mga residente. Sa kabilang banda, nakapagtala rin ng pagguho ng lupa ang bahagi ng Sitio Saladok, Barangay Kinanga sa bayan ng Don Marcelino sa Davao Occidental. Sa kasalukuyan, hindi pa ito madaanan ng mga motorista dahil sa sirang dulot ng landslide. Apektado dito ang mga nagbabiyahe mula Sitio Saladok patungo sa Don Marcelino at vice versa. Prone yun na sila sa landslide, ma'am. Tanang Saladok. Negative po, wala na balay dira kay nagyan na taong naglaharga. Kung nagipahawa na yung mga balay dira. Alinsunod dito, makikipagpulong umano ang Office of Civil Defense Region 11 sa Planning Department ng DPWH Region 11 upang talakayin ang posibleng mga hakbang tungo sa sunod-sunod na pagkasira ng mga tulay, hindi lamang sa lalawigan ng Davao Occidental, kundi pati na rin sa ilang mga lugar sa buong Davao Region. So apparently, sa bago na mga incidents since last year, na ang grouted riprap dili na makasugaod sa kakusog sa baha, o tungod sa mga siltation ang mga sapa sa unang alaong mabaw na karon so pagbaha maigo na gyud ang mga approaches. Dagdag pa rito, patuloy ring nananawagan ang OCD11 sa publiko na manatiling alerto lalo na kapag nakaranas ng sunod-sunod na pag-ulan. Kung mapapansin na may panganib ng pagguho ng lupa o pagbaha sa isang lugar, agad na makipag-ugnayan sa mga kinauukulan upang ito ay agarang masolusyonan. Gab Villegas para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.